Tayo ngayon dito sa LRB Manggahan. Ito yung na-bliss dito sa Barangay Santa Lucia na ngayon nga ay pinuntahan ni Mayor Vico Sotto para alamin yung mga dapat ayusin dito sa bliss na ito, no? At ito ay mainit na sinalubong ng mga taga rito, no? At agad na nakipagkamustahan. Pati ako napapatulala. So mga kaibigan, nandito na rin si Congressman Roman Romulo. Ang ano talaga ng mga taga-LRB kay Mayor Vico Sotto. Welcome po sa LRB Manggahan Residences po, Mayor Vico. Kasama po ang kanyang mga konsihal po ng bayan. Welcome po sa LRB Manggahan Residences. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede dito po ako para sunatan po sa inyo. Magandang umaga sa lahat ng taga-LRB. Kamusta po kayo? Ang init po ng pagsalubong ninyo sa amin ni Congressman Roman at ng buong team ng Oplan Cayusan. Maraming salamat po. Sa totoo, nung papasok na po ako ng gate ninyo, nagulat ako kasi may nakahandang alam kung anong event meron. Ano pag Oplan Cayusan naman kasi, kadalasan hindi na rin kami nagsasalita. Basta bumibisita lang, tinitingnan namin kung ano yung mga kailangan gawin, kung ano yung ginagawa. Ganun lang naman, simple lang naman po tayo at simple lang yung Oplan Cayusan natin. Sinasama natin yung una, syempre yung engineering team natin, pero kasama rin, hindi lang engineering, kundi pati yung mga sa parks and playground, yung mga bumbero natin, minsan, BFP po natin, sumasama rin po, yung kapulisan, Peace and Order Department natin, sumisilip din po, kinakamusta yung mga residente, yung City Health Department natin, sumasama rin, kasi ano po yung Anti-Dengue Task Force natin, alam po natin, medyo tumaas ang bilang this year, kumpara sa last year ng dengue, kaya talagang aktibo yung tatlong team natin ng Dengue Task Force. Siyempre, yung mga barangay, umiikot din naman po. Pero sinasama na rin po natin yan pag may Oplan Cayusan. Engineer Neil, ano pa bang mga kasama mo pag nag-Oplan Cayusan ka? Meralco, sinasama rin po namin. Sinasama rin namin yung Meralco pag may mga Meralco concerns tayo. Yung mga telco, minsan pag may mga spaghetti wire sila, dapat tanggalin na. Sinasama rin po namin. So bukod yan sa declogging, repainting, patching o asphalting po natin. Siyempre, ang Vice Mayor natin, kasama rin. Si Congressman Roman, araw-araw din po yan talagang nag-iikot, kasama po namin. Kaya yan po yung Oplan Cayusan. Ang ginawa lang po sa Oplan Cayusan, kaya medyo marami po kami pag dumarating, ay pinag-isa na po namin. Kasi kumbaga, bago nagkaroon ng Oplan Cayusan, minsan, di ba, may mga requirement, may ipapatching na maliit, o pupunta yung team. Isang araw, gagawin po yan. Susunod na araw, gagawin yung mga wire. Tapos pagkatapos ng isang buwan, i-request yung ilaw, may papalitan na pundido. Isa-isa ginagawa. Kaya nai-istorbo yung komunidad ng paulit-ulit. Sa Oplan Cayusan, binuo po natin para isang anuhan na lang, isang gawaan, sabay-sabay na po lahat. Yan po, dyan po nabuo yung programa ng Oplan Cayusan. At syempre, ito na rin yung pagkakataon para makamusta kayo ng mga opisyalis ninyo sa lokal na pamahalaan. Madalas nga po, pag may pag sa mga barangay, mga HOA, mga looban, kapag house to house po kami, nag-iikot-ikot na rin po kami. Sa totoo, hindi lang naman dahil malapit ng pero talagang everyday po namin ginagawa yan. Mula 2020, pandemic time pa yun, no? Talagang everyday ginagawa po namin yan. Dahil parte po ng trabaho namin yan. Ang problema lang ho, pag sa LRB, di naman kami makapag-unit to unit. Masyado naman kayong maistorbo doon. Kaya siguro maganda na rin po na magkaroon tayo ng konting
meeting na ganito, maiksi lang naman po. Kanina po, pagdating ko, nakita nyo, nag-usap kami sandali ni Congressman Roman. Alam niyo naman po, mula umpisa, wala pang mga building dito. Kasama niyo na po si Congressman Roman, di ba? Hindi niyo pa ako... Hindi, totoo lang po. Hindi niyo pa ako kilala nun. Kasama niyo na si Congressman. Yan naman po ang totoo. Kaya si Cong Roman, siya rin po yung tumutulong sa amin ni Vice Dodot para makarating po yung mga concerns ninyo. Ganyan po kami, teamwork po ang importante sa atin. Wala na pong kumbaga, hindi importante kung sino ba sa teamwork ang ginagawa po natin dito. At kanina lang, nag-uusap po kami ni Congressman, pero sa totoo, regular po kami nag-uusap tungkol rito. Pinaalala niya sa akin yung mga ibang concerns at pinaalala niya rin po sa akin yung ibang request ng ating mga kasama dito sa LRB. Yung una niya pong nabanggit, yung hindi masyado nag-workout, kasi di ba nung huling press match, nung huling nag-usap po tayo, di ba ni-request nyo sana magkaroon tayo ng kahit half court dito sa may labas. Kaso hindi talaga, pasensya na po, hindi talaga mag-workout. Tiningnan ko naman po kung pwede. Hindi po talaga uubra. Ayaw naman natin pilitin kung hindi po siya tama, Pero, binulong sa akin ni Kong, baka magawa natin ng paraan, dito na lang po, sa likod, diba? Baka mas maganda dito. At sa tingin ko, dito, pwede. Doon talagang malabo eh. Pero dito, baka pwede at least may paglalaroan yung mga bata na nasa maayos na pwesto. Diba? So, Engineer Neil, bago kayo umalis dito mamaya, ocular na rin. Tingnan natin kung possible. Kaya, sana hindi tumagal, magawa na rin natin ng program. Pakita natin sa kanila kung gusto nila yung gagawin po natin na design. Kung gusto po ninyo, i-go po natin. Pero papakita ko muna sa inyo bago natin i-go. Okay lang po? Yan. Yung pangalawa pong concern na alam ko medyo matagal na po, pero medyo nahirapan din po kami. Kasi sino ba talagang dapat gagawa? Pwede na ba namin gawin? Yan ang lagi kong tinatanong po. At sa NHA, alam niyo naman po, iba sa inyo, nakasama ko na rin sa mga meeting natin, kasama NHA, kaya tanong, pwede ba namin ipagawa yung STP natin? Ngayon, alam po natin, siguro nabalitaan naman ng karamihan sa inyo, si Cong Roman nagbigay ng konting tulong para dun sa temporary measure po natin. Pero nakarating na rin po sa akin ng balita na okay na po, yung mapapagawa na mapapagawa na ng Manila Water. Kasi yun naman, through NHA, syempre, syempre Manila Water yung Pero yan naman po talaga siguro ang tama, tingin ko, obligasyon naman po nila yan sa atin. Kaya, sa totoo, handa na kaming, ang LGU, pag-usapan na rin namin ito ng mga konsyal, ni Vice Mayor Dodot, handa naman kaming saluhin kung talagang wala na. Pero, sa totoo, obligasyon naman nila yun, kaya dapat gawin po nila. Babantayan na lang natin na magawa sa mas mabilis na panahon. Kaya okay na rin po tayo doon. Siguro isang napansin din namin ni Kong at ni Vice ay yung mga ilaw po natin, yung street lights po natin dito. Siguro yun ang dapat susunod natin i-project dito. Wala pa kasi kaming proyekto ng gano'n nung nakaraan, Pero sa tulong ng engineering natin, paano na rin natin, i-inspect nyo na, tingnan nyo kung ilan ang kailangan, saan maglalagay ng mga poste. Panghuli, papasalamat lang po ako sa inyo dahil alam nyo, sa totoo lang, ito pong LRB natin, bilang mayor, siyempre nakakarating sa akin ng problema ng halos lahat ng HOA, lahat ng barangay, napakalaki ng Pasig. Alam niyo, sa totoo lang, kahit 800,000 lang yung census natin, pumapalo na po tayo ng 1 million pagkasama yung mga workers, yung mga border, sa barangay Santa Lucia, napakarami talaga, Kap, di ba? Ang dami pong lalo na, may bagong school, yung NU, na sakop ng Santa Lucia, kaya ang dami na naman bagong renter, sharer, border, alam na alam ni Kap Alwin yan, alam ng mga kagawad yan. Kaya umabot na tayo, pumapalo tayo ng 1 milyon. Pero
kung siyempre daming mga issue, problem, hindi naman mawawala yan sa buhay. Pero magpapasalamat ako sa inyo dahil sa LRB, talagang wala ang LGU, walang sakit ng ulo sa inyo. Ibig sabihin talagang maayos. Madaling mga residente dito, mga madaling kausap, di ba, mababait. Bakit pumapalag? Hindi, pero totoo naman po, di ba, mababait po mga residente natin dito. Bukod sa magaganda, o siguro, sabi ko, huli na yung pagpapasalamat ko sa inyo. Pero huli na rin po siguro. Kasi sayang naman, minsan-minsan lang tayo magkaharap ng ganito. Mainit na po ba? Sabihin nyo lang, pag naiinitan na kayo, sabihin nyo lang, para isa-stop ko na yung mensahe ko pag naiinitan na yun. Kasi sayang lang yung pagkakataon para ikwento sa inyo. Kasi yung iba baka busy, hindi naman nakapag-check ng PIO, iba ng Facebook natin. Lalo na sa panahon ngayon, ang daming mga fake page, minsan nakakalito, ano pa talaga yung totoo. Kaya at least ito, habang magkaharap po tayo, ngayon po, nasa magandang posisyon ang ating lungsod, ang ating lokal na pamahalaan, yung mga pagbabagong pinaghirapan natin ng ilang taon, nagbunga na naman yun, pero kumbaga, mas lalong nagbubunga po ngayon. Ibig sabihin, sa susunod na mga buwan, hanggang sa susunod na mga ilang taon, nasa punto ang lokal na pamahalaan na yung mga programa, yung mga serbisyo, bukod sa gumaganda, ay nag-i-expand po tayo. Pinalalawak natin yung mga programa natin. Dalawang halimbawa lang po yung babanggitin ko. Yung una, kasi fresh na po sa utak ko dahil nabanggit ko yung isang school na tinayo dito sa Barangay Santa Lucia, yung scholarship po natin. Nagsimula tayo 2019, medyo marami na rin scholar nun. Sabihin natin nasa 11, 12, 13,000 po yung scholar natin. Pero ngayon po, sa loob ng humigit kumulang 5.5 taon, ay 25,000 na ang scholars natin sa lungsod. Mahigit doble po. Kabilang po dito sa 25,000 na to, yung pinakabagong programa na ang mayakda po nito ay si Vice Mayor Dodot. Dahil nakita po namin na maraming kabataan na gustong mag-aral sa kolehiyo, pero kapos. Gustong mag-aral sa kolehiyo, pero hindi makapasok sa ibang scholarship kasi hindi ganun kataas yung grade. Maaring kasi may inaasikaso sa bahay, nag-aalaga ng mas batang kapatid, nagtatrabaho, nagpa-part-time na trabaho, talagang hindi matutukan ng pag-aaral. Pero deserving din yun, dapat din siya makapag-aaral kasi gusto niya eh. Talagang hindi lang umaabot sa quota ng mga scholarship. Kaya naisip ni Vice Mayor Dodot, tinignan namin yung PLP, yung pamantasan natin. Sa totoo, maganda yung performance ng PLP natin ngayon. Yung mga tulong din tayo sa mag-aaral, bukod dun sa libreng tuition. Pero sa totoo, ang kaya pong i-accommodate, ang dami pong gustong mag-aaral, pero puno na yung PLP. Hanggang 1,000 plus lang naman ang freshman na kaya ng PLP. So, nung una, nag-isip kami, magtatayo ba tayo ng bagong campus? Pwede naman, pero tingnan po natin yung mga paaralan sa buong lungsod natin, yung mga private. May Pasig Catholic College tayo. May Arellano University Pasig. Yan, nakatayo na, di ka na mag-aantay. At kung tuition lang yung babayaran natin, kaysa magpatayo ka pa ng building, makatipid pa yung pamahalaan. Pag makatipid tayo, mas marami tayong mapapaaral ng mga kabataan. So kinausap po namin yung mga private university na ito, nakipag-MOA tayo, nag-ordinansa tayo, sa tulong ni Councilor Cory Raimundo at buong council natin, nabuo yung Pag-asa Scholarship Program. Nag-MOA tayo dun sa 2 paaralan. Sa kasalukuyan po, more than 1,000 na po. Nasa 1,500 yata yung scholar natin. At magandang balita po para sa mga taga rito na mas malapit sa Ortigas Avenue. Kinakausap na rin po namin ni Vice Dodot ang National University, NU Pasig. Para sila yung maging third school natin.
sigurado makikinabang po ang marami sa mga kabataan dito. Para imbis na magtayo ka pa ng building, di ba? Tayo ng building, 1 taon pa yan, 2 taon. Mamumuhunan pa ang lungsod ng kung ilang 100 million o billion. Imbis na yun, nakatipid tayo, maganda pa, dekalidad sa private college at university pa makakapag-aral, sagot ng gobyerno ng buo. Hindi lang po allowance sa buong tuition, may konting dagdag pa. Wala rin grade requirement yan. Mag-inquire na lang po sa scholarship office po natin. Ina-announce din naman sa mga official page sa public information office po natin. Yan po. Ito yan yung unang maganda pa rin. Yung pangalawa, marami po ito, kaso 2 na lang kasi abutin tayo ng tanghali, maiinitan po kayo. Yung pangalawa po, meron po bang senior dito? Marami po bang senior dito? Aba, mahigit kalahati nagtaas ng kamay Pero senior na 65 pataas, senior na 60, kalahati pa rin, 65 pataas. Oo. In fairness po, parang mga 64, 63 lang po kayo. Hindi po na 65 na pala kayo. Naalala niyo po, noong 2022, naglunsad po tayo ng bagong programa. Kasi di ba may national pension, yung mga 65 pataas. Kaso ilan lang naman talaga yung kasama. Maganda yung programa na yun, pero marami rin pong gusto sanang mag-apply doon na siguro hindi na rin po talaga kaya ng DSWD. So nagbuo tayo ng sariling programa, yung local senior pension. Meron po ba ditong napabilang na? May ilan pong nagtataas ng kamay, pero hindi pa po lahat, di ba? Medyo marami na rin kasi citywide po, sa buong Pasig, meron na tayong more than 20,000 beneficiary ng local senior pension. Na pag tinotal po natin sa buong taon, bukod sa cash gift na 3,000 pag December, na para sa lahat naman po yun, yung mga qualified sa local senior pension, lumalabas, may plus 6,000 po sila kada taon. Diba yun po yung local senior pension natin. Ngayon po, sinimulan natin yung programa ng 2022, at pag magsisimula ka ng programa, syempre unahin natin yung mga walang-wala po talaga. Walang SS, walang GSIS, yan po talaga yung inuna natin. Pero sabi ko nga, nasa magandang posisyon ng Pasig ngayon. Expand po natin ngayon ang local senior pension. Hindi muna natin tataasan yung amount, yung quarterly na natatanggap po, o yung yearly na natatanggap po magkano. Hindi muna natin tataasan. Dadamihan lang muna natin yung mga kwalipikado sa programa. Ano pong ibig ko sabihin? Yung mga may SSS na maliliit, meron po ba ditong gano'n? May SS ka, yan, taas ka ng kamay, si tatay sa likod. Yung may mga SSS na hanggang 4,000 pesos, halos lahat naman po yun. Hanggang 4,000 pesos, qualified na rin po sa local senior pension natin. Yan, at marami pang magagandang balita. Sigurado naman po ako makikita-kita pa po tayo sa susunod na mga panahon. Muli po akong nagpapasalamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa amin. God bless sa LRB. God bless sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat po. Thank you so much, Mayor. Maraming salamat po. Sobrang nakakataba ng puso na naririnig namin yung lahat ng sinabi ni Mayor, lahat po ay tayo magbibenepisyo. Opo. Ngayon, i-welcome ko lang si Vice Mayor Dodot Jaworski for coming din dito sa LRB. Hi po, good morning. Ayan po. Ngayon, pakikinggan naman natin yung message po ni Vice Mayor. Salang agad, Vice. Opo. Salutuin natin. Thank you. Magandang umaga po sa ating lahat. Kay Mayor Vico, Congressman Roman, kay Cap Ilagan, sa ating po mga kagawad, na magsipag, siyempre kay Press, sa ating mga opisyales. Good morning po sa ating lahat at salamat po sa napakainit yung pagtanggap sa amin ngayong umaga. No? Nasabi na ni Mayor lahat ng mga nais namin sabihin, no? Pero yun lang, nais ko lang bigyan din po yung programa po natin ng education. No? Pakuulitin ko lang po ng konti. Alam nyo bakit? Kasi yung ngayon, lalo ng panahon po ng malapit ng eleksyon, dediretsahin ko na kayo, hindi na mo papaligoy-ligoy, no? Dumadami po kasi yung ayuda, di ba?
Pero ang problema, wala tayong problema sa ayuda. Pag may biyaya, di ba dapat tanggapin natin? Ito lang po problema ko kasi pag ayuda po, ang ayuda ngayon meron, bukas wala na. Di ba tama? So wala po ako nakikilala kasi na gumara ang buhay dahil sa ayuda. Dahil ayuda ay pampatawid lamang ng konting tulong. Diba? Pero ang inahangat po natin, no, sa pamumuno po ni Mayor Vico, ni Congressman Roman, kaya po kami tumatayo sa isang gobyernong malinis, tapat, na walang korupsyon. Dahil pag hindi magnanakaw yung nakaupo, mas maraming programang nabibigay sa tao. Ngayon, nasabi na ni Mayor yung Pag-asa Scholarship Program. Alam niyo ba kung magkano po aabutin ang pera na gastos o gagastusin ng ating pamahalaan sa darating ng mga panahon? Sa pangarap namin ni Mayor Vico, ni Congressman Roman, na makapag-aral ang inyong mga anak sa kolehiyo na libre, ang gagastusin po, yung unang gastos po ng budget po ng unang taon, naglaan po kami ng 120 million. Pero yung unang taon, magiging second year. Tapos may papasok na first year ulit. Yung second year, magiging third year. So yung 120, dodoble ho yun, ng dodoble. Hanggang umabot po ng 4 na taon. Kasi 4 years usually ang college, di ba? Para pong mapatunayan sa inyo na yung ating kabanbayan, gusto namin makinabang diretso ang taong bayan at magiging investment po ito ng inyong mga anak, ng kabataang Pasigenyo, para gumanda ang buhay ninyo at gumanda ang buhay ng mga anak ninyo. Aabot po sa halos kalahating bilyong 1 taon ang nakalaan para makapagtapos ng kolehiyo ang inyong mga anak. Ito ang pangarap namin para gumanda ang buhay ng Pasigenyo. So, ulitin ko, kami po ay lumalaban, tumatayo. At ngayon, pinag-uusapan po sa buong Pilipinas na bakit dito sa Pasig kakaiba ang pagpapatakbo ng ating bayan. No? Kung saan po na ang inyong mga lideratong pinagkakatiwalaan, inuuna ang kapakanan ng kanyang mamamayan at hindi po pinagyayaman yung mga taong nakupo sa pwesto. Okay? So sana, dyan po tayo nagsama-sama ulit, no? sa pangarap na ito na mapaganda natin ang Pasig. Uulitin namin kahit anong pagbabagong isulong namin ni Congressman Roman, ni Mayor Vico Soto, sa aming mga konsehal, sa loob po ng City Hall. Kung hindi po kayo sasama at makikiisa sa pangarap ito, wala pong mangyayari sa mga gusto natin mangyari. So, ang uling mensahe ko na lang, malapit na ako mag-Valentine. Happy Valentine's. At muli, salamat po sa tiwala, sa suporta. Isang magandang umaga at mabuhay po kayong lahat. Thank you po. Thank you very much, Vice. O diba, ang saya-saya. Kasi dito sa LRB, ang dami pong mga estudyanteng makikinabang po sa programang nilatag. Dahil una po, kasi isa po kaming community malaki. Tapos di naman po lingit sa lahat na talagang galing kami sa laylayan po ng ilog. So, we are so lucky na meron tayong mayor, meron tayong 3 kings sa Pasig. Actually, tinatawag na namin kayong 3 kings. Mayor Vico, Congressman Roman Romulo, at Vice Mayor Dodot Joversi. We are so happy po talaga na nagsiservisyo po kayo sa buong Pasig ng maayos. Kaya po, lahat ng dito sa LRB, pinagmamalaki natin yung ating community, di ba? Na-acknowledge tayo na mayor, mababait tayo. Di ba? Magaganda. Naniwala na ako dun sa mabait, sa maganda mayor, parang tagilid. Pero di ba? Sa buong HOA ng Pasig, isa po si LRB sa may maganda, di ba, Kap? May maganda pong imahe. Sana po, ituloy-tuloy natin. Talaga naman. Yes, matutuloy-tuloy lang natin po kung meron tayong pagkakaisa at pagmamahalan. Di ba? Ituloy-tuloy natin yung laban. Kasi, kung maganda ang namumuno, dapat maganda rin ang constituent niya para uunlad po lahat. Yes! And now po, ang susunod na magsasalita, actually, kinabahan ako eh. Nasalang ako na wala sa oras. Ang meeting namin kagabi, iba. Ngayon, MC na pala ako. Ang susunod pong ngayon, nung magmensahe sa atin, isa po siyang kaibigan natin mag-usap at pakikipaglaban. Isa po siya sa nanindigan sa atin para matupad ang ating inaasahan at
na disenteng pamumuhay na kung saan doon natin makukuha. Papasalamatan ko muna po siyempre si Mayor Vico. Sa totoo po, no, itong LRB po, talagang laging na pag-uusapan ni Mayor Vico, ni Vice Dodot, pag kami every week po may meeting sa City Hall. Hindi nakakalimutan to. Laging Madeline, lagi na tinatanong yung tito sa ano niyo, STP ninyo. Pero nakakatuwa naman po. Sa totoo, noong panahon ng pandemic, nung may problema yung STP, sinasabi sa akin ni Mayor Vico, kung pwede, payagan na lang raw ang lokal na sila na ang gumawa ng STP. Pero, alam natin ang totoo, yung sa national kasi, since sila yung may kontrata, hindi pwede pumasok lamang yung lokal kasi kundi maapektuhan yung mga ginagawa dito. Pero nakakatuwa naman na since pandemic ang ngayon, meron na tayong malulutas na yung problema. Mukhang nandito na tayo sa huling parte para sa STP natin. Sa court, half court. Alam niyo, pagkaupo ni Vice Dodot, sabi niya sa akin, yung court dito, nasa na ba yung kailangan matapos na? Ayun sinabi sa akin ni Vice Dodot. Sabi ko nga kay Vice, alam mo Vice, yun ang isa sa unang binanggit ni Mayor Vico. Sinabi na niya sa engineering, bago umalis, tingnan na itong lugar na ito, baka pwede na yung half court. Kailangan, pero again, sinabi ni Mayor Vico, kailangan with the approval ng mga nakatira sa LRB. Hindi pwedeng city lang ang magdedesenyo. Kaya maraming salamat doon. Pangatlo, yung ilaw, sabi nga ni Mayor Vico kanina, ay papatingnan na niya yung ilaw, yung street lights niyo para mas lumiwanag. Hindi niya binanggit na sa totoo, bago pa niya papatingnan para kung ano yung improvements, ay ngayon araw, ay papapalitan na rin niya sa city engineering natin para maging LED. Tama, di ba Mayor Vico? Tama. Okay. So, again po, no? At siguro mabanggit ko na rin. Siguro magpasalamat rin tayo. Sa totoo, no? Kay Cap at sa ating barangay council. Kanina, tinanong sa akin ni Madeline yung tungkol dun sa ano, yung footbridge. Ito, para maliwanag po tayo, let's give credit where credit is due. Last year pa po, kinausap na po ni Kapitan at yung iba natin mga konsehal ang MMDA. At nangako naman po na this year, subukan na nila, 3 yung hinihingi ni Kapitan. 3 yung hinihingi ni Kapitan na footbridge sa MMDA. Siguro ipapalap na natin, Kap, para matapos na yon. Kasi patapos na rin po yung skate park na ginagawa banda doon eh. So kailangan talaga ng footbridge para magamit rin ng mga taga-LRB yun. Again po, marami pa pong gustong banggitin, pero hindi naman po ito para hindi masyadong humaba. Marami rin kailangan kayong gawin, marami rin kayong asikasuhin ngayong araw. Pero sana po talaga, huwag lang natin makalimutan. Kasi minsan ngayon, ito, narinig natin yung Pag-asa Scholarship na nabubukas na sa kolehiyo, sa private schools. Narinig natin yung local pension para sa seniors natin. Alam niyo po, sa totoo dati, nung umiikot kami, yun lagi ang marami nagsasabi nun eh. Sasabihin sa amin, Mayor Vico, Vice Dodot, kung bakit ganyan? Bakit pipili lang yung mga bato na bahay? Di ba dati ganun eh? Dati ganun. O di nung naging mayor si Vico, pinasok niya yung local senior pension. Dati wala po yan. Huwag po natin makalimutan na dati wala yan. Ngayon meron na yan. Kasi minsan ngayon, since meron na, baka makalimutan natin, makakala natin dati pa meron yan. Hindi po totoo yan. Kahit mag-check po kayo, walang local social pension noon para sa senior citizen. Ngayon lang po yan. Pangalawa po, yung binabanggit na scholars. Dati po, ang scholars, 11,000 lang po talaga yan. Yan naman po ang totoo. Tapos marami po nagsasabi nung time na yun, umiikot kami. Bakit sila hindi nasama? Mas mataas yung grades nila. Dati po talagang 11, napakahirap po pumasok dyan. Ngayon po, 25,000 po yan. More than double in less than 5 years. Eh baka makalimutan po natin eh. Kasi ngayon nakikita natin, dami scholar, may Pag-asa Scholar pa. Pero sana maalala natin, dati wala yan. Pero ngayon, meron na yan. Sana hindi rin natin makalimutan.
Dati, kung meron man sa inyo dito na nag-aaral ang anak, pamangkin, apo, o anak ng kaibigan po ninyo sa PLP, ang PLP po nagtayo dyan, local government. Pero dati po, nung bago kami nanungkulan, kahit tuition fee po, meron dun eh. Yan po, huwag natin, baka makalimutan natin yan. Kasi ngayon, hindi lang libre na wala ng tuition fee, may allowance pa. Yun naman po ang totoo. Eh baka mamaya kasi ngayon meron na, baka akala natin dati pa, hindi po totoo yan. Mag-check po tayo kung kailan talaga nangyari lahat yan. Ang totoo po, sa DepEd schools natin, yung mga nasa Santa Lucia High, sa elementary natin, kahit sa ibang paaralan, dati rin po, wala naman pong connectivity allowance dyan. Wala pong food pack na binibigay. Pero ngayon po, meron again po. Baka kasi nakakalimutan natin dahil ngayon, taken for granted na dyan na. Pero sa totoo, bago nalungkunan si Mayor Vico, wala lahat yun. Yun naman po ang totoo. I mean, gusto ko lang mabanggit yun kasi baka nakakalimutan natin kung paano noon, paano na ngayon? Yung talagang totoong nangyayari ngayon. So, totoo po. Kahit si Madeline, yung opisyalis niya. Sa totoo, minsan, talagang nagagalit pa kayo. Talagang nakaka-charge naman kayo sa City Hall eh. Talagang nakakapunta kayo doon. Sinasabi niyo kung ano yung maling ginagawa. Pero dati, hindi naman talaga pwede rin yun eh. So, sana po talaga, minsan kasi, kung ano yung natatamasa natin, nakikita natin ngayon, akala natin matagal lang gano'n. Pero hindi totoo po yun. Sa totoo, yung governance na nangyayari ngayon, kaiba naman po talaga. At talagang dapat tanongin natin sa sarili natin, willing pa ba natin tayo mawala kung anong meron na tayo ngayon? Kung ano yung mga progreso na nangyari ngayon? Sayang rin po, kung mawala yung mga programang ganito. Kaya sana po hindi lang natin makalimutan. Marami pa po akong gustong banggitin dahil marami talagang changes na nangyari. Pero alam po ninyo ang totoo. Alam po ninyo ano yung mga pagbabagong nangyayari. Again po, sinasabi nila naman ito, hindi perfecto. Pero kaya nga katulad ganito, sinasabi sa engineering ni Mayor Vico, konsultahin muna kayo kung ano yung gagawin, kung payag kayo sa design. Kasi hindi naman perfecto. Kailangan talaga nagkakausap tayo lagi. Pero talagang sa totoo po, tama rin yung sinasabi ni Mayor Vico, dito po sa LRB, hindi po talaga masyadong malaki ang problema. Kasi magkamali man kami, may pakukulang man kaming magawa, agad-agad yung opisyalis niyo, yung mga tao na nakatira dito, pupunta agad na City Hall, sasabihan kami kaagad. At yun yung pinaka-importante. Dapat hindi tayo nahihiya dahil walang perfecto na tao. Kaya sana po, tuloy-tuloy po yung pagtutulungan natin. Sa totoo, sinabi ko na kay Vice, hindi na magsasalita para hindi na humaba. Pero since humaba na rin, pero hindi ko nakaba, pero may isang request na lang po kami, sa totoo lang. Sinasabi ko kay Madeline, baka pwede, na wag na munang gumalaw lahat ng tao dito. Pwede ba kami magpa-picture sa inyo? Dito kami, So with that, mabuhay po ang LRB, mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po sa lahat po ng ating Pero upo tayo para po lahat. Upo tayo para Dali lang po. Press London, isend mo lang sa group press ha. Thank you po. Alright. Actually po, meron pa po,